Nililibot ng Palawan porcupine ang lupaing ito para maghanap ng pagkain. Dahil sa mga tusok sa katawan, walang nagtatangkang lumapit sa kanya. Nang biglang, sa isang iglap, napadpad siya sa isang maliit na kulungan. Ang dapat sana'y malayang nilalang. Ang Palawan porcupine ay tinatawag ding durian dahil sa kanyang mga tusok sa katawan. Kung ang iba, matapang na hinaharap ang kalaban, ang mga durian kailangang talikuran ng kaaway para magtagumpay. Ito ang tamang pwesto para maitusok niya ang kanyang mga quills o buhok na patusok sa kanyang predators. Kapag natusok, babaon ito sa balat ng kaaway. Pahirapan itong maalis at pwedeng magdulot ng impeksyon kapag hindi naagapan. Maaari kasing may daladalang bakterya ang kanilang mga quills. Mailap at nakatira sa makapal na gubat ang endemic na hayop na ito sa Palawan. Pero ang pag-alagalang durian na ito sa bayan ng Aborlan, mabait daw sa tao. Kalika. Ang durian na ito, isa palang alaga. Siya si Dory. Parang anak na rin po kasi talaga hindi pinapabayaan. Pag araw-araw po yung binibigyan, umaga tapo ng pagkain nila. Saan galing to si Dory, sir? Dito lang din po, nabili namin. Maliit pa po yan. Hindi intensyon ni Cesar na alagaan si Dory. Pero dahil sa awa, minabuti niyang bilhin na lang ito para mabuhay. Pero bawal yan. Ano? Alam niyo, bawal. Pwede kayong makasuhan. Pwede kayong magkaroon ng permit. Kung halimbawa, meron kayong sapat na kakayahan para mag-feed. Meron kayong yung lugar ninyo ay merong maganda. Kumbaga, malawak, ganyan. And then, yung cage na paglalagay nyo sa kanila ay maayos, no? So if you can satisfy all these things, plus yung animal ay hindi, kumbaga, will not thrive otherwise sa wild at hindi na pwedeng i-release back into the wild. Kagaya po ng case nito kasi bata nyo pa siya ang nakuha, no? Yun po yung mga hindi na marirelease eh. Napansin kong imprinted o sanay na rin sa tao si Dory. Kaya mahihirapan na rin ibalik siya sa wild. Di-discourage namin talaga yung pagiging pag-aalaga o ginagawang pet yung mga wildlife. Kasi may mga role na ginagampanan yan sa ating kapaligiran, sa environment, na dapat nandun lang talaga sila. Ito na rin ang unang pagkakataon na masuri si Dory ng veterinaryo. Okay. Yehey! Okay. Oh, ano? Hindi naman naanuhin. So, gusto natin ma-determine kung si Dory nga ay talagang si Dory. It's really a female. Ayan, walang penis, walang testicles. Babae nga siya. Makita mo yung itsura nung ano niya, yung kanyang tenga at saka parang guinea pig talaga yung itsura. Yung colors ng kanyang hairs, no? Sa taas, darker yung color hanggang sa nagla-lighten as it goes down, no? Ito yung kanyang pinaka-defense, no? This one. At saka pinapatunog yan eh. Bago niya ipabuka, papatunogin niya yan to warn you. Yung rattling sound. Binigyan ko ng bitamina si Dory. Pero ayon sa Palawan Council for Sustainable Development, kailangang i-turn over na lang si Dory sa kanilang opisina. Bibigyan namin sila ng turnover receipt
And then magkakaroon niya ng rehabilitation sa PWRCC. Meron tayong mga wildlife specialist na nandoon sa PWRCC na marunong kung paano mag-rehabilitate ng ganyang klaseng mga hayop. Sa pagbisita ko sa rescue center na ito sa Palawan, nakita ko ang iba't ibang endemic species o hayop na dito lang pwedeng makita. Isa sa mga residenteng hayop dito, ang Palawan porcupine o durian. Dito natin na-observe yung Palawan porcupine. Grabe yung conservation efforts na ginagawa nila. An organization like Katala can only handle so much species na pwedeng i-rescue dito. Itong porcupine, bago pa lang ito, in this enclosure, magkakaroon tayo ng chance ma-observe yung behavior. Sa kulungang ito, nagtatago ang mga durian. Nandito sila para magparami. Kahit nocturnal o sa gabi lang gising ang mga Palawan porcupine, tinuruan daw sila ng mga nangangalaga na mamuhay sa umaga upang mas mapag-aralan ang kanilang behavior. Maya-maya pa, lumabas na mula sa butas ng kanyang kulungan ang isang Palawan porcupine. Diretso, lantak na sa gulay mula sa kanyang kainan. Mga Palawan porcupine ay mga herbivore. Ibig sabihin, mga halaman ang kinakain nito. Isa sa linalantakan nila ay ang mga buto ng halaman. Kaya ang mga ito ay mabisang seed disperser o natural gardeners sa wild. Kwento ng researcher specialist ng Katala Foundation na si Lemuel, may matinding tinik daw sa populasyon ng Palawan porcupine. Kaya po namin naging focus yung Palawan porcupine kasi undetected din siya. And then meron kaming nasagap na threat sa field na siya ay nanganganib na rin dahil nagiging popular na siya sa illegal wildlife trade. Parang bushmeat din siya, yung karne niya. Sino ang may interest na kumain ng isang hayop na napaka-rare, Ano yung mga na-discover nyo na nakaka-alarma na bukod sa kanilang karne, is meron pa palang isang international na illegal interest dito sa Palawan porcupine. May mga derivatives na pwedeng makuha sa mga porcupine. And then, parang ano lang kasi ito ay parang black market. Ganyan. Yung ginagawa namin ngayon, nagkaroon kami ng roundtable discussion sa mga law enforcement para sa trade nga nito, para maiwasan natin na magsimula na mag-boom yung trade ng porcupine. Kasi iniwasan natin na maging next pangolin. Madaling hulihin ang mga Palawan porcupine dahil sila ay nakatira sa mababang parte ng gubat. Dahil dito, itinuturing na sila na vulnerable species. Kaya naman paalala ng grupo, huwag silang patayin o gawing alaga para hindi na mabawasan pa ang bilang nila sa wild. Ayaw rin naming matutok yung atensyon ng iba na meron palang parang may demand pala. So kami parang laylo lang na nag-iingat din kami or sinasabi namin yung mga law enforcement. Ang tusok na taglay ng mga porcupine ay isang sandata para mabuhay, hindi lang laban sa ibang hayop. Dahil sa kanilang mundong ginagalawan, tayong mga tao ang pinakamatindi nilang kalaban. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.